Did you know? Kung gusto mong malaman ang parable ng 10 virgin, huwag kang tumutok sa istorya na yan. Basahin mo ang mula chapter 23 hanggang 25 at doon mo malalaman ang kabuuan ng istorya. Hanggang ngayon, marami pa ring ligaw dyan. Tara, pag-aralan natin. Biruin nyo yun ha. Tignan nyo yung kalokohan na minana natin turo. Nabigyan natin ng karakter sa parable ng 10 virgin. Yung groom, which is si Jesus Christ, tama naman. Yung 10 virgins daw, hindi yung mga mananampalataya na 5 ay papasok dahil may langis, yung 5 ay hindi makakapasok dahil kulang ang langis. At bibili pa sila ng langis. Tapos ang simbolo ng langis daw ay ang Holy Spirit. Aba, kalat-kalat na Holy Spirit, may pumasok na, may nakapasok na, meron hindi pinapasok, tapos mabibili pa ngayon sa labas. At eto pa, hindi alam kung sino yung bride. Isipin na lang ninyo, kung ang sumisimbolo ng Holy Spirit ay ang langis at 10 virgin, lahat sila merong Holy Spirit. Kaya lang, yung 5, makakapasok. Yung 5, hindi. Bakit? Wala sila, kulang sila ng Holy Spirit. Kaya bibili pa sila ng Holy Spirit ulit. Aba, kakaiba yata yun. Kailan na ang langis ay hindi simbolo ng Holy Spirit? O, may mga verse to, tingnan nyo na lang dyan. Una, sa panggagamot. Pangalawa, kung ito ay sa kagalakan at kasiyahan ginagawa. Pangatlo, ito ay sa produkto ng kalakalan. Wala ka namang makikita sinasabing, Holy Spirit, 3.20, 3.10. Di ba walang ganyan? Holy Spirit, alaberde ngayon, murang-mura. Ano ba yan? Kalakalan, Holy Spirit. Ang langis ay sumisimbolo sa Holy Spirit kung ito ay may kinalaman sa pagpahid para sa ministeryo. Pero hindi sa lahat ng oras, ang langis ay sumisimbolo sa Holy Spirit. Kaya kung aaralin nyo mabuti, hindi yan Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng langis sa 10 dalaga ay readiness. Kailangan maging prepared. Ngayon, ang tanong, sino ang groom? Siyempre, si Kristo. Sino naman ang 10 dalaga? Ang 10 dalaga ay ang mga Israel at mga nasa mundo. At sila ay nasa panahon ng tribulation age dahil ang Mateo 23 hanggang 25 ay nasa birth pains na. Tapos na ang rapture. Tandaan natin na magkaiba ang rapture sa second coming. Sa rapture, kukunin ang mga mananampalataya. Mauuna po ang rapture. Katapos nun, ang 7 Great Tribulation, ang birth pains, and then ang second coming. Sabi sa Revelations 19 verse 7, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Verse 8, fine linen, bright and clean, was given to her to wear. Fine linen stands for the righteous act of the saint. Again, fine linen stands for the righteous act of the saint. Sabi rin ni Pablo sa Romans 1:7 at 1 Corinthians 1:2 na ang mga believer o ang mga living saint ay ang mga believer ngayon. Kaya sa makatuwid, ang bride of Christ ay ang mga believer o yung kasama ni Kristo na groom sa 10 virgins at hindi yung mga virgins. Kaya ang big idea dyan, sa makatuwid, sa parable ng 10 virgins, ang mga Kristiyano pala doon ay yung bride at hindi yung 10 virgins. Dahil ang mga bride ay tinaguriang the living saint na sasalubong kay Kristo sa rapture at hindi sa second coming. Sa susunod na pag-aaral natin, ating tatalakayin ang kaibahan o comparison ng rapture sa second coming at kung paano sinagot ni Jesus ang mga alagad kung kailan ang pagbawasak ng templo, kailan mangyayari iyon. Again, tayo ay charito, karito, pinagpala dahil kay Kristo. Did you know?